Ang Lakers ngayon nakuha ang dalawang magkasunod na panalo nila kontra dito sa Warriors at Sacramento Kings. Si Ayton may 12 points, 4 rebounds, 1 block sa 18 minutes. Samantalang si Kleber naman ginamit ng Lakers na supporting center na nag-a-average ng 6 points, 6 rebounds, 1 block sa 14 minutes at may perfect na field goal yan at malaki ang impact niyan sa team defense na nakikitang mas effective pa nga ito ngayon pagdating sa team defense kumpara dito kay Ayton na mas nakapokus nga raw sa team offense nila. Si Kleber kasi mas kilala naman talaga yan bilang veteran role player, mas strategic na power forward at defender, may spacing at pick and roll defense at rim protection pa. Kahit hindi observable yan sa scoring, mas naaasahan yan pagdating sa team defense. Sa reported player ratings sa game kontra Kings, binigyan si Kleber ngayon ng solid grade sa defensive position at dirty work niya na mas kailangan talaga ng Lakers. Kaya ibig sabihin lang, hindi siya scoring contributor pero mataas ang ambag niyan sa team defense at rotation efficiency. Kaya ngayon maraming mga analyst pa at pan-reaction sa Reddit discussion ang napapansin na si Kleber mas active pa kumpara kay Ayton pagdating sa hustle plays, defensive rotation, rebounding at blocks at effort plays kumpara sa average big man. At nakikita na kahit sa maliit na minutes malaki ang nagiging impact niyan sa team defense at kahit mga teammates niya at coaches nakikita ang effort niya kapag nga hindi dominant scorer si Ayton, kailangan ng team ng energy. Kaya si Kleber ngayon yung naaasahan dyan. Samantalang may mga analyst din naman at pan-observation na nakikita kasi si Ayton minsan nagiging soft o kulang sa effort. Hindi natural na weak link pero may mga possession kasi na hindi nakikita dito ang pagiging aggressive sa defense at mga role plays, lalo na sa open sets. Kaya yung positive numbers niyan minsan hindi nagiging balanse at nakikitang hindi malaki ang impact niyan mismo sa flow ng laro sa Lakers, lalo na sa defense. Kaya ang role ni Ayton ngayon sa Lakers nagiging limited nga raw dahil sa rotation, team system at minutes. Kaya minsan hindi yan na-maximize pagdating sa scoring, rebounding at team defense. Sa raw numbers kasi mas maraming points si Ayton kumpara kay Kleber pero ngayon mas lumilitaw pa rin nga raw talaga yung effort hustle nitong si Maxi Kleber ngayon sa rotation ng Lakers. Hindi naman ibig sabihin na mas effective siya purely sa scoring kaysa kay Ayton. Mas malaking reason lang kung bakit mas nakikita ang impact ni Kleber ngayon dahil nagagawa nitong ipakita yung effort niya sa depensa, team hustle sa limited time lang. Samantalang si Ayton, ang traditional big man nila, ang problema mas active pa nga raw yan sa offensive touches at mahina sa defense at rebounding. Kaya hindi gaano nararamdaman yung impact niyan sa lineup nila. Sa blowout wins ngayon ng Lakers kontra dito sa Kings, si Luka at LeBron ang nag-sealed ng 2 straight game nila ngayon. Si Luka may 28 points, 10 of 16 sa field, 4 of 8 sa 3, plus 5 rebounds, 9 assists sa game. Samantalang si LeBron naman may 24 points, 8 of 15 sa field, 3 of 4 sa 3, plus 5 assists. Meron silang 50% sa field dyan at 46% sa 3-point area sa overall efficiency nila. Kalaban ang worst team na Sacramento Kings. Ang Lakers ngayon may 3-3 record since sa All-Star break. Nanalo sila ng 3 laro kasama yung malaking blowout wins mula sa 28 points win at isang 24-point wins. At natalo naman sila ng 3 sunod-sunod na laro bago nila na-reverse ang trend at makakuha ulit ng malaking panalo ngayon. Bago pa yung game nila kontra Kings kasi si LeBron nalagay yan sa questionable list dahil inatake na naman yan ng arthritis. May discomfort sa kaliwang tuhod itong si Lolo Bronyo pero nakabalik agad yan sa availability bago pa maglaro dito sa Sacramento Kings. Kaya nga nakapaglaro yan at nagbigay pa yan ng mas productive na performance at averaging. Nagproduce yan ng 24 points, 5 assists kahit inatake pa ng arthritis. Base mismo sa mga analyst, nakikita pa na mas nagiging energetic at productive itong si LeBron ngayon sa Lakers habang papasok sa mga crucial games nila. Ang Lakers papasok ngayon sa mahalagang parte ng season sa stretch run nila na mas magiging mataas nga raw ang intensity sa bawat game, lalo na sa crucial para sa playoff seeding. Kaya yung pagkakaroon nga ng mas energetic at efficient na LeBron ngayon sa Lakers, lalo na sa 3-point shooting, mas malaking plus nga raw ang magiging outcome niyan at maraming scoring option at perimeter spacing para sa run nila ngayon.